morning everyone. Today is January 22. Time check is now 4:15 in the morning and on the way kami sa Bataan. I will start my vlog on the way doon na sa may Cavitex. Alright, so let's go. Entering to Cavitex. Alright, pasado. Papasok na tayo ng Coastal Expressway. So kanina mayroong toll gate. Again dito meron na namang toll gate. So I think 1, 2, 3, 4, 5, 6 anim na toll gates na ating madadaanan ngayon sa araw na ito on the way to Bataan. Approaching to the second toll gate. So dito to sa may Coastal Expressway. Again, since RFID tayo, diretso lang tayo. Right. So worth 25 pesos. Bibilangin natin kung magkano gagastusin natin lahat dito. So kanina 60 plus and this time 25 pesos. Oh, bakit ayaw? Eh yun. Passing through na Ajax, yung nasa right side natin going to Terminal 1 and 2, and then on the left side going to Terminal 3, and then on the way to Skyway. So ang takbo natin dito, dapat limit natin sa 60 dahil mayroong mga camera dito na nakasubaybay sa daan. Now if you go beyond 60 sa maximum speed limit, chances are baka mahuli tayo of overspeeding. Basically, ang reason dito kung bakit 60 maximum speed limit lang dahil itong Skyway na ito, itong na-Ajax way ay hindi siya diretso. So maraming mga curves, maraming paliko. Now kung ngayon, kung ma-exceed tayo sa 60, ang tendency dyan, mag-skid off tayo and we might encounter accident sa daan. So on my right, going to Terminal 3. So dito tayo sa inner left para diretso tayo doon sa Skyway. Okay? So approaching to third toll gate. Yung toll gate na yan, that's going to Terminal 3. And then itong way na ito, papunta tayo sa pangatlo nating babayaran. Dito tayo sa ATC. Okay, so babayad tayo dito. No. We have the sticker, I think. So, on the way tayo dito sa Skyway. And then, ang dulo na nito, doon tayo magbabayad sa ating pang-apat na toll gate. Going right is going to Alabang. And on the left, Makati. So, welcome to Skyway. Yan. Malaking tulong ng Skyway dahil hindi mo nadaanan yung ilalim ng Makati at may iwasan natin yung traffic. So kanina, comparing dito sa speed limit, dito sa Skyways 80 maximum speed limit. At doon kanina doon sa na-Ajax ay 60 dahil nga paliko-liko yung daan. But dito sa Skyway, diretso na ito kaya nag-elevate siya ng 20 km per hour ang takbo natin. So going right ay papunta yan sa may Amorsolo. And yan usually yung pinupunta namin kapag mayroon kami mga training sa IMG. Yan, nasa kanan.
And then, yung next exit natin is going to Buendia. And actually, this is my first time na dumaan sa lugar na ito. So, another experience of traveling on Skyway Stage 3. So, itong Skyway na dinaanan natin ay diretso na ito siguro sa may Balintawak ba? Or doon sa may exit na going to North Expressway. So I don't know exactly kung saan ang lusot dito, but I do believe na ito ay diretso na sa North Expressway. 17 kilometers from here to Balintawak. So saglit na lang yan. Hindi pa nadidetect ng waste to. Yan, so napakaganda itong daan na ito. I don't know exactly kung magkano babayaran natin, but I think mayroong kamahalan ito. But for convenient wise, dito na ako, di bali mahal, pero ang biyahe mo naman ay ayos. So on this part, 4 po ang lane na mayroon dito. That's 1, that's 2, 3, and 4. So there are areas na 3 lane lang, at mayroon ding area, 4 yung lane. So umalis tayo ng bahay around 4:20 and time check is now 5:22 in the morning. So 1 hour na tayong babiyahe. So if we consider travel time going to Bataan, kung dati abutin talaga kami ng mga 4 hours, but I don't know kung ilang oras na lang ang biyahe natin ngayon dito sa daan na ito. So kung 1 oras tayo dito ngayon, and then estimated time natin Balintawak to San Fernando, another 1 hour. So most probably mga 3 hours nasa Bataan na tayo. So this infrastructure ay built by San Miguel. Okay, so tapos na kami dito sa Shell stopover namin. At on the way na kami patuloy sa aming biyahe sa Bataan. At instead of hot coffee ang iniinom ko, ito na lang medyo malamig. At hindi ako pwedeng mamigay sa kanila kasi ito ay kopi ko. Pag mamimigay ko sa kanila, magiging kopi mo. Kaya sa akin na lang ito. Kopi ko. Akin lang. Alright, tuloy ang biyahe natin. Siguro mga 15 minutes nasa San Fernando na tayo. 15 to 20 minutes nandun na tayo. Entering to Pulilan Bridge. Yan. About 4 to 5 minutes ang takbo natin dito. End point ng Pulilan Bridge. Yung bundok na nakikita nyo ngayon ay yan ang Mount Arayat. Yan. Isa sa mga famous na tourist spot sa may area ng Pampanga. Yan, Mount Arayat. 500 meters more to go. Exit na tayo sa San Fernando. San Fernando, exit. Our last toll gate. Thank you. Welcome to San Fernando City, right here in Pampanga. Itong San Fernando is also known as the capital lantern
of the Philippines. Kaya pagdating ng December dito, napakadaming mga lanterns ang ginagawa dito sa San Fernando. In fact, they have what they call Lantern Festival. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa highway ng Pampanga. At most probably mga 45 minutes nasa Bataan na tayo. So magkita na lang tayo doon sa Bataan na kung saan doon kami mag-almusal. So doon tayo mag-almusal sa kanila Ate Seni. Okay, so kita-kita-kits tayo doon. At magdadrive lang ako ng maayos dito dahil dito sa highway na ito, kabilaan na po yung sasakyan. So we have to be careful and we have to be vigilant sa mga takbo ng sasakyan dito. Kaya off-vlog muna ako at kita na lang tayo doon sa bahay ni Ate Seni. Okay? So, andito na tayo sa Alaole. Nakikita nyo ngayon ay bundok ng Mount Samar. So, nandito na kami ila Ate Seni. Yan si Ador. Ayan. So dito lang kami sa daan magpa-park. Hindi pwede pasok ang sasakyan sa loob. Ayan, daming alaga rito. Hindi lang kambing, merong itik. Ayan. Okay. Hello, good morning. Wow. Good morning, Ador. Welcome kami sa inyo. Good morning, Ate Seni. Welcome kami dito sa bahay nyo. Ayan. Pinili namin dyan sa Alaule. Ayan, pasok tayo. Wow. Ang ganda ng bahay. Pasukin natin. Ayan. Alright. Wow. Ganda. Ito yung bahay ni Ate Seni. Wow! Andito na ang pagkain. Naka-prepare na. Pero bago ako kakain, ikutan ko muna yung bahay nila. Ayan. Ito yung pinaka-kusina. Ayan. Wow! Ang daming pagkain. Ang daming pwedeng pagpipilian. Yung master bedroom. Yan. Buksan natin yung ilaw. Yan. So, inaayos pa ito ni Ate Seni. Wow! Ano ito? Ang galing. Ang galing. Anong klaseng upuan ito? Ah, massage chair. Oh. Ang galing. Saan yung hulugan ng barya? May hulugan ba ng barya? Ah, wala. Walang hulugan ng barya ito? May ano pa yan, oh, kasama sa matha. Wow. Mo sa matha. Ang ganda, ang ganda. So dito tayo sa isang room. Actually, mayroon dalawang room dito sa bahay na ito. Ayan. So kalilipat lang po nila dito ni Ate Seni. Inaayos pa yung lugar nila. So what a blessing, what a blessing. Galing sila sa bahay na yung sira-sira. Ngayon, andito na sa bahay na maganda. Ayan. At maganda yung bahay. At si Ate Seni, parang gumaganda rin. Oh, bati ka kay Jason. Hi! Kainan na tayo. Ang daming ulam, Ador. Ikaw nagluto nito? Wow. Ang daming ulam. Tapos na kumain ang busog. Ang sarap.
Ano, Weng? Nabusog ka, Weng? Busog, lusog. Ayan, salamat po ng marami. Ate Sally. Kuya Onyong, thank you, thank you. Ay, sabi ni Thank you. Mga malingki kayo ka. Sabi ko, ang dami ka akong hayop dito ay. Ano ba gusto ka akong nila? Oh, ang daming hayop. Mayroong kambing. Mayroong itik. Mamalengke. May baboy. Gulay na. Manok. Gugustuhin natin yung aso. Pwede ba yung aso? Katahin natin. Oras na nag-message. Anyway, maraming salamat. Nabubusog po kami. Thank you, thank you. Kaya na sila. Okay guys, dito ko natatapusin ang aking vlog. Nakakain na tayo. At tayo po ay nabusog. At this point of time, dito ko natatapusin ang vlog na ito. And first and foremost, I would like to thank God dahil iningatan niya kami sa aming biyahe. Umalis kami sa Cavite around 4:20 in the morning at nakarating kami sa lugar na ito 7:20. So more or less 3 hours ang travel namin. And I thank God dahil narating natin itong lugar na ito. Ang bagong bahay ni Ate Seni at ni Kuya Onyong. So before, doon sila nakatira sa may baba at lumang-luma na yung bahay na yon. At nagbigay ng biyaya ang Panginoong Diyos sa buhay nila. At nandito sila ngayon sa lupain na ito. At andito ang bagong bahay. Now, I just like to share to you some devotions about having a material thing sa buhay natin, especially pagkaroon ng bahay. In Psalm 127, the verse 1, sabi doon, "Except the Lord build the house, they labor in vain that build it." Ibig sabihin, whatever successes that we have in life, anumang bagay na narating natin, anumang bagay ang nakamit natin, ang Panginoong Diyos ang may plano niyan. In His right time, ibibigay ng Panginoong Diyos yan sa atin. Anumang sipag na mayroon tayo na hindi kasama ang Panginoong Diyos, ito ay baliwala. So sa lahat ng mga tagumpay na mayroon tayo na kasama ang Panginoong Diyos, napakasarap ang pakiramdam. Because everything that we have right now is a blessing coming from God. At sa mga blessings na mayroon tayo, dapat din po tayo marunong magpasalamat sa Kanya. So, anumang bagay na mayroon kayo ngayon, everything, give thanks to the Lord because He holds everything. He owns everything. Ang mga bagay na mayroon tayo, tayo ay katiwala lang. Kaya ang lahat ng mayroon tayo ay ating alagaan. We have to take care it for His glory. Okay? So maraming salamat. At dito ko natatapusin ang vlog na ito. At muli, this is JB Moto na nagsasabi sa inyong lahat, enjoy life. Ride ko to. Ride mo to. Enjoy every day. God bless. Thank you and see you on my next vlog.